Are you stupid or you're just trying to be stupid? Ang mga alipores mong demonyo, mawa ka ng mga hakbang na para tingnan ko ano yung narapat na tulong maibigay sa kanya. Sasampalin mo? Pagsasampalin. Are you a dummy of Manabe? Hindi yun, sir. So kung hindi po kayo dami ng Manabe, bakit walang respeto sa inyong Manabe at hindi po kayo kinokontak, hindi kayo pinagsasabihan sa lahat ng mga kaganapan doon sa kanilang agency? Parang lutang po kayo, wala kayong kaalam-alam. Sorry sir, parang wala kayong alam sa mundo. Parang binubulag kayo ng Basam. Kasi kung partner nyo talaga itong sina Basam Amjad, dapat as a courtesy, kung kayo po'y tumawag o every now and then, sinasagot ang tawag nyo, iniimpormahan kayo sa mga pangyari. In this case, sabi mo, wala. Binubulag ka nila. So maybe, ikaw ay tau-tauhan lamang nila dito. Hindi po. Kaya ganun ang trato nila sa'yo. Hindi po yan, sir. O, kailan pa ba sila nag-umpisa na hindi ka nirespeto? Nag-start itong less ng communication nila simula nung bago temporary ban ang Saudi. No, ang ibig sabihin sir, kailan yung unang insidente na napag-alaman nyo na ito pong Manabe ay hindi na gumagawa ng tama at hindi na kayo sinasagot tuwing kayo po mag-inquire? When was the first incident and what did you do nung mangyari po ito? Ang ginawa ko, sir, naghingi rin ako ng tulong sa Polo at in-inform ko rin ng POA na ang Manabe hindi na nagko-communicate sa amin. So, humingi rin. When was this, sir? Kailan po ito? Hindi ko na matandaan, sir. Basta nag-email ako sa POA na hindi na nagko-communicate ang Manabe sa amin. At meron po kayong may papakitang patibay na nag-email lang ngayon, sir, pero may ipoproduce ko yun, sir. Andun lang sa opisina yun. Wala akong dala ngayong documents whatsoever kasi hindi ko alam kung ano mga sasagot lang ako sa mga tanong ganon. Pag kailangan yung documents, sir, ipoproduce ko yun, sir. Okay. Yesterday, isa sa mga staff ko, sinubukan pong mag-message sa Synergy. Suspendido na po kayo, di ba? May sumagot po, nag-message sa website ng Synergy, sa account page. Po, Yusek Olalia, Mr. Barbiera, nakainom na ko yung tubig, sir. Okay lang po kayo. Mr. Barbiera, bakit po ganon? Yung pong OFW na si Jovelyn, pinull out po sa amo dahil nung undergo ng tinatawag na ikama, napag-alaman na siya po'y buntis kaya sinulit ng amo sa agency. Bakit hindi niyo po inimpormahan ang Polo, ang DFA, ang OWA? Bakit hindi niyo po ginawa yun? Sir, honestly, ngayon ko lang nalaman na ganun ang palang istorya sa kwento niyo, sir. Honestly, wala po kaming alam na buntis or what. Are you stupid or you're just trying to be stupid? Sorry, sir. I'm not gonna accept that kind of answer. Hindi mo alam, ngayon mo lang nalaman? Honestly, sir. Paulit-ulit na binenta yung si Jovelyn, tapos ngayon mo lang nalaman? Wala pong... Nagtigti po doon sa accommodation nyo, ngayon mo lang nalaman? Ano ka? Kapon ng pinanganak? Come on, sir. Wala po kasing report na tatanggap mula sa FRA na Manabe, sir. Honestly. So, ibig sabihin, binubulag, ginagawa kang tanga at ginagawa kang stupido ng iyong mga tao doon sa Saudi? Yung mga tao sa Gulf Energy Employment Incorporated sa Saudi, they're making you stupid? Ikaw ang presidente. Hindi ka naman regular or ordinaryong empleyado sa Gulf Energy. Don't tell me na hindi sila nag-report sa iyo. Honestly, sir, hindi talaga nag-report. Ngayon ko lang nalaman yung story niya. Ngayon mo lang nalaman? Yes, sir. Yung buntis siya, yung ganon.
Hindi ko alam yan, sir. So, Honestly. so ngayon mo lang nalaman na dyan sa Gulf Synergy sa Saudi, binubugbog ang mga OFWs na hindi nakukumpleto yung kontrata for whatever reason, personal man o work-related. Binubugbog dahil nagagalit ang mga alipores mong demonyo dahil paano naman daw yung nabayaran na nilang pera para sa gasto sa mga OFWs. Mas concern sila sa pera kaysa sa buhay ng mga OFWs. Meron dong dalawang magkapatid na Arabo na nagpapatakbo ng iyong agency doon. Sila po yung mga nambubugbog sa mga OFWs. Kailan ho ba kayo huling pumunta doon sa kumpanya nyo sa Saudi Synergy? Hindi po ako napunta doon, sir. Kasi iba yung agency doon, yung Manabe Aliklas Recruitment Office. Siya po yung Saudi Recruitment Agency. Hindi po ako namamahala doon, sir. Iba po yun sila. I know. Pero, sir, kayo po ay ang agency na kasama sa pagpapadala Yes, sir. kay Jovelyn. Ano pong ginagawa niyong monitoring para ma-ensure na okay po yung kalagayan ng ating OFW after na sila po ma-deploy pagdating po nila doon sa kanilang amo, sa bahay ng kanilang amo? Are you doing monitoring? Meron pong welfare officer, sir. Meron. Meron, sir. So kung merong welfare officer, bakit nakalusot itong kaso ni Jovelyn? Sana na-monitor niya na si Jovelyn pala ay buntis, so therefore, uwi na lang ng Pilipinas. So yan, isang kapabayaan, inaamin ko sa agency namin, sir. Kasi hindi na mo monitor. Walang report na nakararating sa akin. Malaking lapse yan, sir. Inaamin ko. Anong masasabi? Hindi na-report sa akin na ganun ang nangyari. Totally hindi ko alam. Nung malaman ko, sir, yun, nagsisimula na akong mag-follow up. Ako na mismo ang nag-follow up. Suspended po ang inyong lisensya, tama? Yes po. Dahil doon din sa 4 na cases ng Manabe, na repatriation cases, na hindi nila inaksyonan. Kami ang nagsasuffer ngayon, sir. Eh dapat pinipili niyo po yung maging counterpart ninyo. Yun nga, sir. So, Hindi na po namin hindi na po kasalanan ng ating mga OFWs yun. Kasalanan niyo po yun. yes, sir. And I understand, hindi naman po kayo makikipag-partner sa inyong counterpart sa Saudi kung wala po kayong connection sa kanila. Kung wala po kayong relatives doon. In some cases, meron po kayong kamag-anak na nagtatrabaho doon o at least man lang partner, Wala, sir. regardless. Pero dapat, sir, kayo po ay nagmo-monitor. So, ano pong masasabi ninyo kapag tayo po ay pinapanood ngayon or mapapanood po ito ng mga kamag-anak ni Jovelyn? Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Ano pong sasabihin mo sa kanila, sir? Ang masasabi ko po, humingi po ako ng sorry sa inyo dahil sa matagal na prosesong pagpapauwi at sa nangyari sa anak nyo. Ngayon ko lang alam na nandito na sa Senado ang totoong kung ano man ang nangyari. Ang pagkaalam ko lang, ang report na karating sa akin ay nagbigti si Jovelyn. Pero alam niyo po, sir, kung hindi dahil sa inyong kapabayaan, buhay pa sana ngayon si Jovelyn. You know that, right? Kaya nag-apologize ka. Apologize ako dahil may mali rin talaga ang Gulf Synergy. Dahil doon, hindi nagre-report ng maayos ang Manabe sa amin, kami ngayon ang nagsasuffer. So may mali rin kami doon. Dahil medyo maluwag yung pakikitungo namin sa kanila. Biro mo, tumahimik sila ng ilang buwan. Monitor ako ng monitor, send ako ng email, walang sagot. Lately, nag-communicate na yung isang kapatid sa akin noong August 27 through WhatsApp. Kasi kinukulit ko na sila.
So nag-offer kami ng financial assistance. Last September 9, nagpadala kami ng 5,000 Saudi riyals para mapauwi yung Sir, yung Manabe, yan po yung counterpart nyo, tama? At ang may-ari po yan mga Arabo. Meron pong dalawang kapatid doon na nagpapatakbo nung agency na yun. Alam niyo yung pangalan? si Mr. Basam, yan yung may-ari. Right? Tapos yung kapatid niya, yung lately nagko-contact na sa akin, si Mr. Amjad. Basam at yung isa ay Amjad. Ambian. Amjad. Amjab. At meron po itong nanay, itong dalawa. Itong dalawang bunjing na ito. Meron, ang pangalan ng nanay nila? Hindi ko alam, sir. Alam mo itong dalawang hinayup, itong dalawang bunjing na ito. Salit-salitang binubugbog nila ang mga OFWs na hindi nakukumpleto ang kontrata. Dahil concern sila doon sa perang mawawala sa kanila. May dugtong ko pa po, sir. Si Jovelyn, matapos po mapalaglag yung bata, matapos pong dumugo, pinadala po sa bahay ni Basa, sa bahay ng nanay ni Basam at Amjab para doon ay i-process bago po maibenta. Si Jovelyn nag-attempt na magpakamatay, lulundag from the second floor. Sa halip na kaawaan nitong nanay, nitong si Basam at Amjab, sa halip na itakbo sa pagamutan, sa halip na bigyan ng all kinds of treatment, kung ano man kanyang dinaranas, in this case, maybe siya depressed. Alam mo ang ginawa? Pinagsasampal siya. Pinagsasampal siya. And then, binalik sa agency para after a few days, maibenta muli. Ang sakit, sir. Nakaka-high blood. Pasensya ka na, sir, ha? Masakit sa akin. Napakasakit po. Magpapakamatay na ngayon tao sa halip na matarantak at kaawaan mo at gumawa ka ng mga hakbang na para tingnan ko ano yung narapat na tulong maibigay sa kanya. Sasampalin mo. Pagsasampalin. Are you a dummy of Manabe? Hindi yun, sir. So kung hindi po kayo dami ng Manabe, bakit walang respeto sa inyong Manabe at hindi po kayo kinokontak, hindi kayo pinagsasabihan sa lahat ng mga kaganapan doon sa kanilang agency? Parang lutang po kayo, wala kayong kaalam-alam. Sorry sir, parang wala kayong alam sa mundo. Parang binubulag kayo ng Basam. Kasi kung partner nyo talaga itong sina Basam Amjab, dapat as a courtesy, kung kayo po'y tumawag o every now and then, sinasagot ang tawag nyo, iniimpormahan kayo sa mga pangyari. In this case, sabi mo, wala. Binubulag ka nila. So maybe, ikaw ay tau-tauhan lamang nila dito. Hindi po. Kaya ganun ang trato nila sa'yo. Hindi po yan, sir. O, kailan pa ba sila nag-umpisa na hindi ka nirespeto? Nag-start itong less ng communication nila simula nung bago temporary ban ang Saudi. No, ang ibig ko sabihin, sir, kailan yung unang insidente na napag-alaman nyo na ito pong Manabe ay hindi na gumagawa ng tama at hindi na kayo sinasagot tuwing kayo po mag-inquire? When was the first incident and what did you do nung mangyari po ito? Ang ginawa ko, sir, naghingi rin ako ng tulong sa Polo at in-inform ko rin ng POA na ang Manabe hindi na nagko-communicate sa amin. So, humingi rin When was this, sir? Kailan po ito? Hindi ko na matandaan, sir. Basta nag-email ako sa POA na hindi na nagko-communicate ang Manabe sa amin. At meron po kayong may papakitang patibay na Wala akong email dala po? ngayon, sir, pero may ipoproduce ko yun, sir. Andun lang sa opisina yun. Wala akong dala ngayong documents whatsoever kasi hindi ko alam kung ano ang mga sasagot lang ako sa mga tanong ganon. Pag kailangan yung documents, sir, ipoproduce ko yun, sir. Okay. Yesterday, isa sa mga staff ko, sinubukan pong mag-message
sa Synergy. Suspendido na po kayo, di ba? May sumagot po, nag-message sa website ng Synergy, sa account page ng account, social media account ng Synergy. May sumagot. At ang sumagot, isang tao doon na iba na ang pangalan. So, ibig sabihin, nagbukas po kayo ng another agency? Hindi po, sir. Wala po kaming ibang agency. Yung Gulf Synergy lang. Yun nga, sir. Sirado na yung Synergy o suspended, right? Yes, sir. Sinasabi ko sa inyo, nag-communicate po yung isa sa mga staff namin. Tinesting lang po na nagpanggap na gustong makapunta ng abroad, paano ba mga sistema, etc. May sumagot po. May sumagot. At ibang pangalan na ang binigay. Hindi na Synergy. So, syempre, sir, kung talagang sarado na kayo, wala sanang sumagot. Hindi ko alam yan, sir. I-check ko yan. Kung sino yung sumagot na yan. O, palagi kang walang alam. Sir, mag-resign ka na lang. Siguro mag-retire ka na lang muna, sir. Mukhang Hindi, ito yung totoo talaga, sir. Na hindi ko alam yung may nag-message yan. Time Express po, Manpower Incorporated, ang pangalan po. Kasi tinext po ng isang staff, nagpanggap na gusto niyang pumunta ng abroad, pumasok po sa sa social media account ng Synergy. At sumagot, Time Express Manpower Incorporated, Door 3, Salud Building 1711, Angel Linaw Street, Paco, Maynila. Address niyo ba ito? Hindi po, sir. O, so, ibig sabihin, nag-branch out kayo, ibig sabihin, nag-open kayo ng panibagong agency. Honestly, sir, wala. Kaya nga, sir, puro ka wala. Kung ganun, sir, mag-resign ka na lang, mag-retire ka na lang, sir. Baka, sir, nagagamit ka lang. Maaring you're telling the truth na wala ka talang alam. So, in that case, they're making you look stupid. Ginagawa ho kayong tanga. Kasi kung sa akin po nangyari yan, I will raise hell. Honestly, sir, ngayon, sa mga nalaman ko ngayon, talagang, hindi ko nga alam. Honestly, yun ang totoo. Yung sa Facebook na yan, hindi nga ako nagbubukas ng Facebook. So, hindi mo alam yung mga alipores mo, nagbukas na pala ng panibagong agency. Wala pong nangyaring ganyan, sir. Ito na nga, sir, oh. Ayun, Sinabi i-check ko ko na yan, address. sir. Dahil kung malaman ko kung sino man yung taong yan, Tatamaan siya. Yeah.